Malaki ang tataya ko. Tama ako. Ang swerte ko talaga ngayon. Isa pa. Panginoong Lu, madalas ka nang pumupunta rito. May natitipuhan ka na ba sa mga naririto? Naghihintay ka lang ng pagkakataon, hindi ba? Hello? Anak, nahanapan na kita ng mapapangasawa, bumalik ka na agad. Ma, sa susunod tungkol sa mga ganyang bagay, huwag mo na akong tatawagan. Hindi ko kailangan iyan. Ikaw. Bata ka talaga. Hindi ka man lang seryoso sa pag-ibig, may problema na ang pag-iisip mo. Nabalitaan niyo na ba? Darating na si Panginoong Lu. Ang pinakamayamang tao sa kapital na si Lu Yanting. Panginoong Lu. Siya rin ang pinakamalaking boss sa likod ng hotel nating ito. Hindi lang siya mayaman, sobrang gwapo pa niya. Kailangang magmadali ko. Baka sakaling magustuhan ako ni Panginoong Lu. Siguradong magbabago ang buhay ko. Mas malaki ang balakang ko kaysa sa iyo, mas madali akong magkaanak. Siguradong ako ang pipiliin niya. Ako ang pipiliin niya. Ako dapat. Sabi ko ako. Ako nga. Ako. Sa inyong mga iyan, sa tingin niyo bagay kayo sa kanya? Kung may pipiliin mang babae si Panginoong Lu, ako na iyon. Tama po ang sinabi niyo. Pamahalalin. Bakit nakatitig lang kayo? Nasa room 999 si Panginoong Lu. Pumunta na kayong mga crew doon para mag-serve. Sumama ka rin. Kulang kami ng tagalinis doon. Ako po? Bilis, kilos. Dalian nyo? Alice, sa likod ka. Panginoong Lu, katulad ng dati, $1,000,000. Pusta tayo, kung malaki o maliit. Sinong magandang babae ang gustong lumapit at maglaro para kay Panginoong Lu? Tumabi kayo. Panginoong Lu, ako na po ang magbabalanse ng mga dice para sa inyo. Magaling po ang mga kamay ko. Siguradong matutulungan ko kayong manalo. Panginoong Lu, hindi lang po ako marunong sa mga dice, kundi magaling din ako sa ganitong mga laro. Ako na lang. Ako na. Ako na lang. Ako na po. Hayaan niyo ako. Ako na. Ako na po. Layas. Siya. Ikaw? Pumarito ka. Ako po? Panginoong Lu, kung kailangan niyo po ng babae, maghahanap po ako ng mga desente para dalhin dito sa inyo. Ito namang janitor na tagalinis lang ng banyo. Ang sabi ko, hayaan siyang pumunta rito. Opo, masusunod po. Hindi ko po kaya. Ako. Nagustuhan ka ni Panginoong Lu. Napakaswerte mo na sa tanang buhay mo, bilis. Pumunta ka na doon. Hindi po ako marunong. Hindi ko pa kailanman. Punta na. Gawin mo ang sabi ni Panginoong Lu. Huwag kang makupad. Tara na. Ang malas naman ng kamay na iyon. 2 puntos lang. Sa isang iglap lang, natalo agad si Panginoong Lu ng $1,000,000, hamak na tagalinis ng banyo. Isang tagalinis lang, na walang alam sa mga ganitong bagay. Panginoong Lu, pasensya na po. Lagot na. Siguradong pagbabayarin ako ni Panginoong Lu. Ipan mo ito. Anak ng 12. Ito na ang pinakamataas na puntos. Hindi yung dos ang importante, kundi si Panginoong Lu.
Siya mismo ang yumakap sa babae at personal pa niya itong tinuturuan ang ganitong bagay. Ngayon lang nangyari kailanman. Mali ba ang nakita ko? Sabi sa mga usap-usapan na hindi mahilig sa babae si Panginoong Lu, pero mukhang nagustuhan niya si Sunian. Napakahusay niya. Higit pa noong gabing nasa kwarto kami. Ang kakukuha lang na 2 milyong dolyar. Nabawi na naman ni Panginoong Lu. Iba talaga ang galing ni Panginoong Lu. Walang hiya, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng interes sa kanya. Panginoong Lu, ano ba yung bagay na tumatama sa akin? Ito na ba? Posible bang si Panginoong Lu ay talagang interesado sa maliit na tagalinis na yan pagkatapos ng lahat? Alis na tayong lahat. Huwag na kayong tumingin. May mahalagang gagawin si Panginoong Lu. Alis na. Alis na, lakad na tayo. Sunian, humanda ka sa akin. Panginoong Lu, ako. Ano uli yung sinabi mo? Na may tumatama sa iyo? Wala akong sinabi. Ngayong gabi, samahan mo ako tulad ng dati. Ayoko po. Ang gabing yon, isang pagkakamali lang yon. Kung hindi lang po iyon para sa kaligtasan ng kapatid ko, hinding-hindi ko yon gagawin. Pagkakamali? Kung hindi ako nagkakamali, mukhang ikaw pa ang nagsimula noon. Espesyal na sitwasyon lang yon. Pero ngayon, isang tagalinis lang ako. Halo? Ikaw ba si Sunian? Lumala ang lagay ng kapatid mong si Su Xiao. Kailangang isagawa agad ang pangalawang operasyon. Kung hindi, baka hindi na siya magtagal. Ang gastos sa operasyon ay hindi bababa sa 200,000 dolyar. 200,000 dolyar. 200,000 dolyar. Kumuha ka agad ng pera dahil nire-rescue na siya ngayon. 200,000 dolyar? Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Kailangan ko na bang humingi ng tulong kay Panginoong Lu? Panginoong Lu, handa akong gawin ang gusto niyo. Ang galing mong maglaro. At magkunwaring ayaw mo. Ako. Nagkunwari kang malinis nung una, tapos ngayon ay babalik ka sa akin. Bakit? Wala na bang ibang may gusto sa iyo maliban sa akin? Hindi sa ganoon. Ano ba ang kailangan mo? Kailangan po ng pambayad sa ospital para sa kapatid ko. Napakamatulungin mo naman pala sa kapwa. Panginoong Lu, handa akong sumunod sa inyo hanggang sa masiyahan kayo po. Sunian, huwag ka nang umiyak. Pumayag na si Panginoong Lu na tumulong, kaya magpapatuloy ang buhay ng kapatid natin. Panginoong Lu, ito na ang huling beses. Kung ito na ang huling beses, ako ang magdedesisyon yan. May pambayad na sa operasyon ang kapatid ko. Ito na ang huling beses. Aalis ka? Bakit? Gusto mo pa bang ituloy? Nag-aalala lang ako na baka manghina ang tuhod mo at hindi ka na makalakad.
Ayos lang ako. Mauuna na ako. Iyon ang resulta ng pagsusuri sa ospital? Nakita ko na. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po. Ilabas mo yan. Kahit na ang lalaking katulad niya ay hindi mauubusan ng babaeng magbibigay sa kanya ng anak. Pero siya ang ama ng bata. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Panginoong Lu, sa totoo lang, ako. Panginoong Lu, mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Sa totoo lang. Hello? Yanting, anak, may sakit si mama. Parang hindi ko na kaya. Bilisan mo at umuwi ka na. Ma? Pag-usapan natin yan sa ibang araw. Nagmamadali ako. Sa ibang araw na lang? Pero Panginoong Lu, sa tingin ko ay hindi na tayo magkikita muli. The baby, ano ang dapat kong gawin? Ma, hindi ba't may sakit po kayo? Kailangan ko lang gumawa ng paraan para malinlang ka at mapauwi, di ba? Yanting, may ipapakita si mama sa iyong magandang bagay. Tingnan mo, pambihirang katangian na sadyang napakaswerte, isang swerteng balat. Nakita ito ni mama sa ospital, palihim ko itong kinuhaan ng larawan. Ano po iyan? Narito mismo sa bandang balikat. Sabi ng doktor, ang ganitong klaseng katangian kapag nakasama ang isang lalaki ay siguradong magkakaroon ng anak. Ito ang tatapos sa sumpa mo na hindi magkaroon ng anak. At isa pa, napakaganda ng babaeng ito. Bagay na bagay kayong dalawa. Kinuhaan ko rin ng larawan ang mukha niya. Tingnan mo. Yanting, kinunan pa ni mama ang mukha niya. Ito oh, tingnan mo. Wala akong interes. Ma, babalik na muna ako sa kumpanya. Ang mga ganitong walang kwentang bagay, wag mo na akong tatawagin dito, para lang dito. Wala kang silbi. 28 ka na, pero wala man lang kahit isang babae sa tabi mo. Ang mga sabi-sabi sa labas, hindi mo ba naririnig? Sinasabi nila na ikaw. Anong sinasabi nila tungkol sa akin? Sabi nila wala kang interes sa mga babae at hindi mo raw kaya. Hindi ko kaya? Ako pa talaga? Wisit? Bakit ko na naman siya naisip? Ito. Anak, kaya mo pala. Kaya mo talaga. Sino kayang babae ang iniisip mo ngayon? Parang puputok na ang pantalon mo sa nangyayari. Hanapin si Sunian. Opo, sir. Yanting? Kahit sino pa ang magustuhan ni Yanting, kailangan niyang pakasalan ang babaeng ito na may dalang swerte. Siya lang ang makakatulong sa akin para magkaroon na ako ng apo. Butler, alamin mo kung saan nagtatrabaho ang babaeng iyon. Gusto ko siyang makita ng personal. Masusunod po, madam. Panginoong Lu, nandyan sa loob si Sunian. Madam, nandito po siya sa loob ng hotel na ito. Napakaganda talaga rito sa malaking hotel. Tingnan nyo ang VIP room na ito. Totoo po iyan. Napakasipag din nila magtrabaho. Daan-daan po kayo, madam. Iha, buntis ka pa naman? Nagtatrabaho ka pa ba rito? Nasaan ang tatay ng bata? Bakit hindi kanya inaalagaan? Ano po kasi, hindi ko pa po nagagawang sabihin sa kanya. Ano? Hindi mo pa nasasabi sa kanya? Kasi po, napakataas ng estado niya. Nasa kanya na ang lahat. Ang batang ito ay isang aksidente lang. Tagalinis lang po ako ng banyo.
Dahil ba may konting pera siya ay akala mo kung sino na? Pwede na ba siyang maging iresponsable? Matapos makuha ang gusto, hindi na managutan. Isa pa, sino ba ang mas yayaman pa sa anak ko? Iha, gusto kitang maging parte ng pamilya namin. Hindi po ganoon, Tia. Hindi siya irresponsable. Ako po ang hindi pa. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Ang mga ganyang lalaki ay walang silbi. Makinig ka kay Tia. Hiwalayan mo ang walang hiyang iyon at ang batang ito sa sinapupunan mo ay huwag mo nang ituloy. Bata ka pa, marami ka pang pagkakataon. Kung iresponsable ang lalaki, mas mabuting alisin na ang bata. Sapat na ito para maging manugang kita. Pero, Nakaranas na si Tia ng ganyan. Adahad, hindi kita ipapahamak. Ang irresponsableng lalaking gaya niya ay hindi karapat-dapat sa iyo. Higit pa doon, mag-isa ka lang, paano mo palalakihin ang bata? Ang pag-aaral at pagpapagamot, lahat iyan ay kailangan ng pera. tama po siya. Kung mag-isa lang ako, paano ko bubuhayin ang 2 bata? Tia, salamat po sa inyo. Tama po ang sinabi nyo. Gagawin ko ang sinabi nyo, aalisin ko ang bata. Mabait na bata. Sasama sa iyo si Tia? Pupunta na tayo sa ospital ngayon din. Diyos ko, hindi ba si Sunian iyon? Napakagarang kotse iyan. $1,000,000 ang halaga ng Maybach na iyan. Oo nga, posible kayang may yumayaman sa kanya? Si Sunian, buntis siya? Panginoong Lu. Panginoong Lu. Narito na si Panginoong Lu. Nasaan si Sunian? Sir Panginoong Lu, yung klase ni Sunian, bakit kailangan niyo pa siyang hanapin? Isa lang siyang, Tatanungin kita, nasaan si Sunian? siya. Nandito lang siya kanina. Panginoong Lu, huwag niyo na siyang hanapin. Yung babaeng tulad ni Sunian, masyadong madumi. Anong ibig mong sabihin? Sino ba ang hindi nakakaalam sa hotel na ito? Walang delikadesa si Sunian. Noon pa man, ginagawa niya ang lahat para sa mga bisita. Totoo namang masama ang kaniyang gawain. At nabuntis pa siya dahil doon. Buntis? Opo, hindi nga alam kung kanino. O kung sinong lalaki ang ama. Kanina lang, nakita siyang sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Baka siguro ay pumunta na naman siya doon sa... Panginoong Lu, may sasabihin sana ako sa iyo. Kasi ako, Sa ibang araw mo na lang sabihin. Yung gusto niyang sabihin noon, buntis kaya siya? Hanapin mo agad ang kinaroroonan ni Sunian, ngayon na. Opo. Sigurado po ba kayong magpapa-appointment para alisin ang bata? ako. Sigurado na po ako. Puno na ang schedule ng operasyon para sa araw na ito. Bumalik na lang kayo bukas ng hapon. Bukas? Hindi pwede. Gawin na ang operasyon ngayon din. Pero, Anong pero? Walang pero-pero. Ayusin na ang operasyon. Bukas ay magdodona si Lu family sa inyong ospital ng isang gusali. Lu family? Lu family? Anong Lu family? kayo po pala si... Madam Lu, hindi ko po kayo nakilala agad. Pasensya na po. Aayusin ko na po agad para sa babaeng ito at isasalang na siya agad sa operasyon. Ihanda ang VIP surgery room? Ang pinakamahuhusay na doktor at nurse ang kailangan ko. Gawin niyo ang lahat para walang maging problema. Opo. Pero, ang pinakamahusay na doktor, si Director Wang ay kasalukuyang nakalive. Sa loob pa ng 3 araw ang kanyang balik. Ano, 3 araw? Hindi maaari. Kailangang gawin na ang operasyon. Hindi pwedeng mawala pa ang pagkakataong ito. Gamitin ang private jet ko para sunduin siya, ngayon na. Opo, ma'am. Sagot ko ang lahat ng gastos 10 beses na mas malaking bayad. Opo. Kukontakin ko na siya agad. Huwag kang matakot, aayusin ni tita ang pinakamagaling na doktor para sa iyo, hindi iyan masakit. Pagkatapos alisin ang bata, malinis ka nang makakapasok sa aming pamilya at bibigyan mo ang anak ko ng isang disenteng tagapagmana. Anak, patawarin niyo si Mama.
May pumasok ba dito kanina na nagngangalang Sunian? Panginoong Lu, napadalaw po kayo? Mayroon po ditong Sunian, nandun siya sa ikatlong palapag sa obstetrics. Sa obstetrics? Miss Sue, pagkatapos ma-inject ang pampatulog, bumilang ka lang hanggang 10 at makakatulog ka na. Sunian. Buntis siya sa anak ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? 5. Anak, mahal kayo ni Mama. Yanting? Ma, bakit nandito ka? Sinasamahan ko ang mapapangasawa mo para alisin ang bata. Hindi mo alam? Napakasamang tao ng lalaking nakabuntis sa kanya, hindi man lang marunong managot. Ang ganoong klase ng lalaki ay hindi dapat magkaroon ng anak. Mapapangasawa? Aalisin ang bata? Ang operasyon? Sunian. Nasaan siya? Nasa surgery room. Bakit? Kilala mo ba ang babaeng iyon? Yanting! Yanting! 7. 8. 9. 10. Mga anak, patawad. Tumigil kayo. Panginoong Lu, bakit po kayo naparito? Kanselado ang operasyon. Bilis, bilis, bilis. Sunian. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para alisin ang anak ko na si Lu Yanting? Ang anak ko. Ang anak ko. Nandyan pa? Panginoong Lu. Nabasa ko ang records mo. Kambal sila? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Ang pinakamabilis na DNA test report? Bukas ng umaga palalabas. Kung anak ko nga sila, mananagot ako. Panginoong Lu. Hindi naman sa gusto kitang habulin. Panginoong Lu, may problema sa proyekto. Naintindihan ko. May kailangan pa akong gawin ngayon? Magpahinga ka muna rito ng mabuti. Susunduin kita bukas? Sabi ni Panginoong Lu ay mananagot siya. Anong ibig niyang sabihin? Hello? Si Miss Su ba ito? Ang kapatid mong si Su Xiao, ang pangalawa niyang operasyon ay naging matagumpay. Mabilis na gumagaling. Pwede na siyang lumabas ng ospital ngayon? Talaga po? Napakabuti naman. Susunduin ko na siya ngayon. Xiao, kababa mo lang sa ospital. Dahan-dahan ka lang sa paglakad. Dahan-dahan lang. Napakapangit naman ng kalsadang ito. Ang sapatos ko na ito ay kabibili lang na bagong model sa utang. Nagkakahalaga ito ng $3,000. Xiao, sa susunod, maaari bang huwag kang puro utang pambili ng mga bagay na ito? Mag-ipon ka naman. Sus, uso ito. Hindi mo rin naman maiintindihan. Pero ate, saan ka nakakuha ng ganoon karaming pera para ipangbayad sa operasyon ko? Huwag mong sabihing, nakakuha ka ng sugar daddy? Wala akong... Ano to sa katawan mo? Paltos ng halik? Hindi totoo yan. Ikaw, sa reaksyon mong yan, huwag mong sabihing buntis ka. Buntis? Naalala ko si Sunian, hindi pa siya kasal, di ba?
Nabuntis bago ikasal. Alam ko na, hindi siya disenteng babae. Hindi ba? May mukha siyang mapang-akit. Siguradong doon sa lungsod. Marami ng lalaki ang humamak sa kanya. Ay, nabalitaan ko. Itong si Sunian daw ay nagtatrabaho sa isang hotel sa lungsod. Baka nga, nagbebenta siya ng aliw sa hotel na yon. Hindi yan totoo. Huwag kayong mag-imbento ng kwento. Kayong mga taga-nayon, ano ba ang alam nyo? Ang makahanap ng mayamang lalaki ay isang talento. Xiao, bakit mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Bakit ka mahihiya? Pero teka, huwag kang magpapakasal sa hampas lupa. Sige na, sabihin mo sa akin, sino ba ang lalaking yon? Mayaman ba? Panginoong Lu, lumabas na po ang resulta ng DNA report. Ang bata ni Sunian na si ate ay anak niyo po. Nasaan si Sunian? Panginoong Lu, nag-discharge na po si Miss Su. Umalis na siya. Umalis? Ang sabi po ay susunduin niya ang kanyang kapatid pa uwi. Hanapin ang tirahan ni Sunian. Ngayon din. Opo. Sabihin mo na ate, sinong mayaman ang nakuha mo? Ipakilala mo rin ako para tayong magkapatid na ate ay parehong yumaman. Xiao, bakit ka naging ganyan? Kung hindi lang dahil sa pambayad sa gamot mo, hindi ko gagawin ang... Bakit ka sumisigaw? Hindi naman ako ang may paltos ng halik sa katawan. Ikaw. Ano ito? Ito ang sasakyan ni Panginoong Lu. Bakit siya naririto? Napakagarara naman ng sasakyang ito. Nakakakita ako ng ganito sa mga palabas. May bakyata ang tawag dito? Nagkakahalaga ito ng ilang milyong dolyar. Ang isang mayamang boss na tulad niya, bakit naman kaya pupunta dito sa ating lugar? Oo nga. Baka naman may hinahanap siya. Sino kaya ang napakaswerte na makakakilala ng ganyang mayamang tao? Ate, ang mayamang boss na ito, hindi kaya ikaw ang hinahanap niya? Yayaman ka na? Totoong yayaman ka na talaga? Kung makikita ng lahat na si Panginoong Lu ay narito para sa akin, baka mapahiya lang siya. Xiao, huwag kang mag-imbento. Hindi ako ang hinahanap niya. Sumama ka na sa akin pa uwi. Bakit kailangang umuwi agad? Gusto kong makita ang mayamang boss na iyon. Sakaling magustuhan niya ako. Hindi ba't parang tumama na rin ako sa loto niyan? Xiao, bakit ka nagkaganyan? Puro pera na lang ang nasa isip mo. Sumama ka na sa akin. Ayaw kong umuwi. Sumama ka na sabi sa akin. Bitawan mo ako? Bitaw! Umuwi na tayo. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Tingnan nyo ang lalaking iyon. Napakagwapo niya talaga. Ate, siya ba ang mayamang lalaking nakilala mo? Mayaman na? Gwapo pa? Gusto ko ang lalaking ito, ibigay mo na siya sa akin. Xiao, huwag kang mangulo. Tara na. Umalis ka nga. Umuwi na tayo. Ayaw ko, umalis ka rito. Bakit hindi ka nakikinig? At kung saan-saan ka gumagala? Panginoong Lu, pasensya na po. Sundo ko lang ang kapatid ko. Boss, tingnan niyo po ako. Mas bata ako kaysa kay ate, at mas maganda ang katawan ko. Hindi niyo ba ako ikokonsidera? Mas magaling akong mag-alaga kaysa kay Sunian. Security? Sumakay ka na? At sumama ka sa akin pa uwi. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako sabi eh. Ate, isama mo naman ako. Ate. Pasensya na. Ang sasakyan ni Panginoong Lu ay para lamang kay Miss Sunian. Anong gagawin niyo? Tingnan mo nang mabuti. Ang dinadala mo ay sarili kong anak. Pasensya na Panginoong Lu. Hindi ko alam na magkakabuntis ako. Ako na ang palihim na aayos sa problemang ito. Sinabi ko na, pananagutan kita. Pananagutan? Sunian, pakasalan mo ako. Sunian, magpakasal tayo. Ano? Magpapakasal? Si Panginoong Lu ang pinakamayamang tao sa kapital. Gusto niyang pakasalan ng isang cleaner na katulad ko. Bakit? Hindi ba pwede?
Ang bango ng amoy niya. Panginoong Lu, siguradong nagbibiro ka lang, di ba? Ako si Lu Yanting. At kailanman ay hindi ako nagbiro. Pirmahan mo ito. Magpapakasal tayo ng palihim sa loob ng 1 taon. Magdidiborsyo tayo pagkapanganak sa bata at bibigyan kita ng 500 milyong dolyar bilang kabayaran. 500 milyong dolyar? Bakit? Kulang pa ba? Pwedeng madagdagan kung hindi pa sapat. Kay Lu family, hindi problema ang pera. Hanggat kasal ako sa kanya, magiging ligtas ang pagsilang ng bata. Chen Feng, dumiretso tayo sa opisina para sa kasal? Ngayon na. Ano? Ngayon na agad tayo kukuha ng certificate? Hindi ba't parang napakabilis naman ito? Hindi pa po ako handa. Handa para saan? Kukuha lang ng certificate? Hindi pa naman ito ang gabi ng kasal. Panginoong Lu. Sa opisina po ba? Masusunod po, Panginoong Lu? Sa wakas at magpapakasal na rin si Panginoong Lu. Kailangan magmadali? Baka magbago pa ang isip ng ating magiging madam. Halikayo, bagong kasal. Maghahanda na tayo para sa litrato. Pwedeng lumapit ng kaunti ang bride sa groom. Ganto po ba? Pwedeng lumapit pa ng kaunti. Napakaganda. Diyan lang kayo. Handa na. 3, 2, 1. Ito na po ang inyong marriage certificate. Malugod na pagbati sa inyo. Totoo ba ito? Kasal na talaga ako sa pinakamayamang tao na si Panginoong Lu. Wow! Ang laki at ang gara naman dito. Ganito ba talaga ang bahay ng mga mayayaman? Maligayang pagbabalik, young master at madam. Mabait na bata. Nabalitaan ko ang lahat mula kay Yanting. Hindi ko akalain na ang batang nasa sinapupunan mo ay anak ni Lu family. Alam mo ba, halos naalis ko na ang sarili kong apo. Ipagluto siya ng bird's nest soup, huwag na pala, ginseng na lang. Ilabas niyo lahat ng pinakamagandang pampalakas. Opo, madam. Tiya, ako po. Ay naku, tiya pa rin ang tawag mo sa akin? Tawagin mo akong mama. May inihanda akong mga regalo para sa iyo. Itong mga gintong bar na ito, mga titulo ng lupa, pati na rin ang mga susi ng luxury cars, lahat ng iyan ay para sa iyo. At ito pa, lahat ng pinakabagong koleksyon ng mga mamahaling alahas, ipinakuha ko pa mula sa Paris. At heto naman, ang espesyal na kayamanan na ipinapamana sa mapapangasawa ng panganay ni Lu family, isang dekalidad na jade na alahas na sobrang bihira at wala ng katumbas na presyo. Mapapasa iyo na ang lahat ng ito. Tiya, hindi, mama. Masyado pong mahalaga ang mga ito. Hindi ko po ito matatanggap. Bahagi ka na ng pamilya Lu family simula ngayon. Dala mo sa sinapupunan mo ang aking mahal na apo. Hindi ako magbibigay ng mga murang gamit lang. Mabait kong menugang, maupo ka muna, ikukuha muna kita ng sabaw. Panginoong Lu, masyadong mamahalin ang mga ito. Hindi ko ito kayang tanggapin. Ipatago mo na lang ang mga ito sa kanila. Dahil galing iyan kay mama, tanggapin mo na lang. Kung ganoon, pansamantala ko munang itatabi ang mga ito para kay Lu family. Pagkatapos ng hiwalayan natin sa loob ng 1 taon, ibabalik ko ang mga ito sa tunay na asawa ni Panginoong Lu. Masyadong kitang-kita ang balat sa damit na ito. Madam, ito ay pinasadya ni Madam Senior para sa inyo, isang silk na pantulog. Sinabi niya na mas komportable ito para sa mga nagdadalang tao. Masyado namang mababa ang liyabo nito. Madam, mag-asawa naman po kayo ni Young Master. Ano po ang dapat ikatakot doon? Sino ang pumili ng suot mo? Masyadong nakakaakit. Panginoong Lu, si Mama ang... aalis na muna ako. Saan ka pupunta? Sa kabilang kwarto ako matutulog. Sa kabilang kwarto? Sa unang araw ng kasal natin ay magkahiwalay agad tayo ng kama.
Gusto mo bang malaman ng buong mundo? Na peke lang ang kasal nating dalawa? Ako. Halika rito. Bakit? Gusto mo bang buhatin pa kita? Wag na po. Noong unang panahon, may isang munting tupa na nakatira sa gubat. Meron siyang napakaputing balahibo. Kainis, hindi ko mapigilan ang sarili ko tuwing nakikita ko siya. Saan ka pupunta? Sa banyo lang, matulog ka na riyan. Bakit kaya si Panginoong Lu ay maliligo sa gitna ng gabi? Napakalaki talagang misteryo ng mga mayayamang ito. Luyanting. Yung lalaking sumundo kay ate kagabi, ang lalaking iyon, ay ang pinakamayamang tao sa kapital, ang nasa itaas ng Forbes list. Ang napangasawang mayaman ni Sunian ay si Panginoong Lu pala. Paano niya nagawa iyon? Siya ay isang hamak na tagalinis lang ng banyo, tapos naging young Mistress Lu na siya ngayon. Susiao, kalahating buwan ng huli ang renta mo. Kapag hindi ka pa nagbayad ngayong araw, layas ka na at huwag ka nang babalik. Kuya Wang, bigyan mo pa po ako ng ilang araw. Pupunta na ako ngayon sa ate ko para humingi ng pera. Wala akong pakialam sa sinasabi mong ate na kapatid. Kapag wala pang pera bago gumabi, papalitan ko na ang susi nito. Pareho naman kami ng pinanggalingan, pero bakit siya nakahanap ng mayaman at nakaranas ng karangyaan, habang ako ay hindi man lang makabayad ng renta? Mas bata naman ako kay Sunian, mas maganda rin ako, at mas marunong magpaamo sa lalaki. Kung ang ate ko nga ay nakapasok doon, kaya ko rin. Madam, ako na po ang gagawa niyan. Ako na lang po ang magpupunas ng mesa. Hindi po maaari iyan. Sabi po ng amo at ng matandang ginang, ang pinakamahalaga po sa inyo ngayon ay ang magpahinga para sa inyong dinadalang tao. Ang mga ganitong mabibigat na gawain ay ipaubaya nyo na po sa amin. Mula noong bata pa ako, ay sanay na ako sa mga mabibigat na trabaho, kaya noong bigla na lang akong pinagbawalang kumilos, parang hindi ako sanay. Parang isang panaginip lang ang lahat ng ito, at magigising din ako paglipas ng isang taon. Madam, mayroong nagsasabi na siya raw ang inyong nakababatang ate. Narito po siya para makipagkita sa inyo. Ate. Ate, pinalayas na ako ng landlord ko. Wala na akong matutuluyan. Xiao. Bakit ka naman pinalayas ng landlord mo? Wala kasi akong pambayad ng renta. Mahigit kalahating buwan na akong huli sa bayad. Ate, pwede ba akong makitira dito sa inyo? Kay Lu family ang bahay na ito. Hindi ako ang nagpapasya rito. Ate, ngayong ikaw na si young Mistress Lu at ang laki ng bahay na ito, ano naman kung madagdagan ng isa? Dahil ba yumaman ka na, hindi mo natutulungan ang sarili mong kapatid? Ako. Sige. Dahil kinakahiya mo ang mahirap mong kapatid at iniisip mong pabigat ako, aalis na ako. Kahit na magtrabaho ako sa club o pumasok sa mga bar para kumita ng pera, hindi na ulit ako hihingi ng tulong sa iyo? Sandali, Xiao. Huwag kang mabigla. Hindi ko sinabing hindi kita tutulungan. Umupo ka muna. Tanga, alam ko namang madali kang maawa. Napakalaki ng bahay na ito. Ganito ba talaga ang buhay ng mayayaman? Ano ba ito? Ang bango-bango naman ito. Wag! Espesyal na inihanda ito ng master para sa asawa niya. Pinakamataas na klaseng bird's nest soup ito. At ikaw? Hayaan mo na. Hayaang kainin niya iyan. Ate, dahil mayaman ka na pala, hindi mo man lang ako sinabihan para makasama sa ginhawa, nakakaasar ka rin. Xiao. Sasabihin ko uli. Ang lahat ng ito ay kay Lu family, hindi sa akin. Ganito na lang. Tatawagan ko muna si Panginoong Lu. Kung papayag po siya, dito ka muna tumuloy sa ngayon. Mabuti naman.
Panginoong Lu, ito ang bagong business proposal. Si Sun Yan ito. Bakit kaya siya tumatawag sa akin? Dahil ba wala ako sa tabi niya? Hindi siya sanay? Ngumiti si Panginoong Lu mabuti naman. Mukhang maaaprubahan na ang proposal. Hello? Nian Yan? Panginoong Lu, may gusto sana akong ihingi ng pabor. Ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng pabor sa akin. Sige, sabihin mo. Mayroon akong kapatid na babae. Pinalaya siya ng landlord niya. Pwede ba siyang makitira muna sa bahay natin pansamantala? Humingi siya ng pabor sa akin, para lang sa ibang tao. Hindi maganda ito. Bakit nawala ang ngiti ni Panginoong Lu? Sa ganyang kaliit na bagay, ikaw na ang magdesisyon. Gawin niyo itong muli. Opo, Panginoong Lu. Xiao, pumayag na si Panginoong Lu, dadalhin muna kita sa guest room. Alam ko naman na si sister ang pinakamabait sa akin. Ang laki ng bedroom na ito. Dito ko gustong matulog. Xiao, ito ang kwarto ni Panginoong Lu. Ate, ibig sabihin ba niyan ay magkasama kayong natutulog ni Panginoong Lu? Oo. Sun Yan, humanda ka. Palalayasin din kita agad dito at pagkatapos ay haraping didiretso akong maninirahan dito. Xiao, ito ang pinakamagandang kwarto para sa mga bisita. Dito ka muna tumuloy sa mga panahong ito. Yang madam, iniimbitahan po kayo ni Madam Senior na mag-shopping. Naghihintay na po ang sasakyan sa labas. Sige. Xiao, magpahinga ka muna. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Sige po, sister. Ang mga mamahaling damit na ito, mas bagay sa akin kaysa sa kaniya. Itong mga makeup na ito, ang presyo ng isang bote ay kasya na sa 6 na buwan kong upa. Balang araw, mapapasa akin din ang lahat ng narito. Ang bahay, ang mga damit, ang mga makeup, pati na si Panginoong Lu. Dito kaya natutulog si Panginoong Lu? Amoy lalaki talaga. Nasaan ang asawa ko? Sir, sumama po ang young madam kay Madam Senior para mag-shopping at pabalik na po sila siguro mamaya. Panginoong Lu, nandiyan na po pala kayo? Ikaw ba ang kapatid ni Sun Yan? Panginoong Lu, ako si Su Xiao. Nagkita na po tayo dati sa may labas ng nayon. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa kwartong ito? May tao ba riyan? Ilalabas niyo ang babaeng ito. Palitan ang lahat ng sapin sa kama ng mga bago. Opo! Sandali, huwag. Bitawan niyo ako. Panginoong Lu, makinig ka muna sa paliwanag ko. Xiao. Anong nangyayari dito? Ate, nagkamali lang po ako ng pinasukang kwarto. Si Panginoong Lu ay... Naging masama siya sa akin. Pinalalayas pa niya ako rito. Panginoong Lu. Nakahiga siya sa kama natin. At ganyan pa ang suot niya. Ate, hindi ko po sinasadya. Masyado pong malaki ang bahay na ito. Hindi ko alam kung alin ang kwarto ko. Akala ko po ay kama ko ito. Kaya nahiga na lang ako. Huminahon ka na. Panginoong Lu. Hindi ito sinasadya ni Xiao. Ngayon lang siya nakapunta rito. Hindi pa siya pamilyar sa mga kwarto. Patawarin mo na siya. Dahil lang kapatid mo siya, hindi ko na siya paparusahan. Xiao. Masyadong mapili at maselan si Panginoong Lu. Kaya sa susunod, huwag kang basta-basta hahawak sa mga gamit niya. Naiintindihan mo ba? Inakala ni Sun Yan na nagagalit ako dahil lang sa pagiging maselan ko. Mahirap palang paamuhin itong si Lu Yanting. Gayunpaman, mabuti na lang at mukhang tanga itong si Sun Yan. Panginoong Lu, darating din ang panahon na mapapasakin ka rin? Panginoong Lu, pasensya na sa nangyari ngayong araw. Masyadong layaw sa paglaki si Xiao, bata pa ang isip niya.
Huwag ka nang magalit sa kanya. Halika rito. Dahil alam mong nagkamali ka, dapat mo itong bawiin sa pamamagitan ng iyong kilos. Panginoong Lu. Sister. Sister, pwede ba akong tumabi sa'yo matulog? Hindi kasi ako makatulog ng mag-isa. Bata pa lang tayo. Palagi na tayong magkasama sa isang kama. Ako? Sister, ngayong may asawa ka na, ayaw mo na ba sa akin? Dati naman ay okay tayo. Sabay tayong kumain, sabay matulog, at lahat ay napag-uusapan natin. Ngayong nandyan na si Panginoong Lu, ayaw mo na ba talaga sa akin? Mukhang ang isip mo ay parang bata pa rin. Kailangan pang may katabi sa pagtulog. Panginoong Lu, magkaiba kami ni sister. Mas independyente siya. Bata pa lang ako ay duwag na ako, takot sa dilim, at kailangan ng mag-aalaga. Ito ang sinasabi ni Mama na mapagpanggap na babae sa mga drama. Pakiusap, Panginoong Lu, hayaan mo nang samahan ako ni sister. Basta mapaghiwalay ko lang sila ng kama, makakagawa na ako ng paraan para maka-eksena. Napaka-importante ng gabing ito. Panginoong Lu. Panginoong Lu, ibig mo bang sabihin, gusto mong ikaw ang tumabi sa akin? Hindi ba parang masama iyon? Tiyak na malulungkot si sister. Sino ka sa tingin mo? Nakakatakot ang lalaking ito. Panginoong Lu. Siguro, samahan ko na lang muna siyang matulog kahit isang gabi. Kahit papaano, kapatid ko pa rin siya. Kung sasamahan mo siya, sino naman ang makakasama ko? Asawa mo rin ako. Ay, Matulog ka na. Kundi, gagawin ko ang lahat para mapagod ka hanggang sa makatulog. Lu Yanting, wala ka ba sa katuwiran? Anong wala sa akin na meron ang tagalinis na si Sunian? Hindi ako naniniwala. Walang lalaking hindi mahilig tumikim sa iba. Nagkukunwari kang mabuting tao sa harap ni Sunian. Kung ganoon, magsosolo tayo. Kapag natikman mo na ako na ang magiging bagong young mistress ng Lu family. Nasaan ang asawa ko? Sir Panginoong Lu, ang young mistress po ay binisita si Madam Senior ngayon. Sa tuwa ni Madam Senior, pinatuloy po siya roon. Babalik na lang po siya bukas. Sunduin mo siya bukas ng umaga gamit ang sasakyan. Opo. Ay naku, Panginoong Lu, tila hindi niyo po talaga kayang mawalay sa inyong asawa. Brother-in-law, hindi ka ba napapagod sa trabaho hanggang gabi? Ipinagbuhos kita ng Lafite at ginamit ko ang pinaka-espesyal na paraan para ihanda ang alak. Bakit ang young mistress ay mayroong mapang-akit na kapatid na ito? Kakaalis lang ng asawa, pero heto na, at nanggugulo na. Lumabas ka. Brother-in-law, huwag ka namang maging sobrang lamig. Uminom ka muna at mag-relax. Kung hindi, baka magkaproblema ang katawan mo. Ano kaya kung tulungan kita para ayusin ang nararamdaman mo? Mapanlin lang ka rin. Ang isang lalaking tulad ni Panginoong Lu, ano pang klase ng babae ang hindi pa niya nakita? Ang subukang akitin si Panginoong Lu ay malayong mangyari. Sinong nagsabi sayong pumasok dito? Panginoong Lu, gusto ko lang namang magpakita ng malasakit. Wala si ate, kaya naisip ko na alagaan ka muna para sa kanya. Chen Feng, Narito po. ilabas mo siya rito. Kapag naglakas loob pa siyang lumapit uli sa opisina ko, sasama ka sa kanyang mawalan ng trabaho. Brother-in-law, pakinggan mo ang paliwanag ko. Itigil mo na yan. Alam mo naman palang siya si brother-in-law. Lu Yanting, ayaw mo sa mahinahon, kaya gagamitan kita ng puwersa. Hindi ako naniniwala na tapat ka talaga kay Sunian. Ay naku, madam, nakabalik na rin po kayo sa wakas. Wala po kayo kahapon, kaya magdamag po kayong hinanap ng amo. Si Panginoong Lu. Mamimiss ako? Gusto mo bang mawala ang dila mo? Kumain muna tayo.
Kumain ka ng marami dahil masyado kang payat. Ang bewang niya, parang mababali na sa sobrang liit. Salamat po, Panginoong Lu. Parang nag-iba na si Panginoong Lu ngayon, mas naging malumanay na siya. Anong gagawin ko? Nasisuka ako sa tuwing kakain ng karne, pero ayokong tanggihan ang kabaitan ni Panginoong Lu. Huwag mong kainin kung ayaw mo. Pero po, masasayang lang ito. Ako nang bahala rito. Panginoong Lu, hindi ba't masyado kayong mapili sa kalinisan? Kahit kailan ay hindi kayo gumagamit ng kubyertos na ginamit na ng iba. Si Panginoong Lu na kilalang mailap sa mga babae ay mukhang nagpaparaya na para sa isang babae. Lu family, parating na ang malaking pagbabago. Bakit? Bakit ang bait ni Panginoong Lu kay Sunian? Dapat sa akin ang lahat ng ito. Panginoong Lu, siguradong hindi mo ito inaasahan? Maglalagay ako ng gamot sa kape mo? Kailangan kitang makuha. Panginoong Lu, heto na po ang kape nyo. Itong kape ngayong araw, masyadong pagkakaluto hindi ba? Medyo mapait. Gusto mo ba ng candy? Candy? Kasing tamis mo ba? Panginoong Lu, ano ba ang mga sinasabi mo? Diyos ko, si Panginoong Lu pala ay marunong ding gumamit ng mga pick-up line. Ate, mayroon akong kailangang sabihin sa iyo ng sarilinan. Xiao, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Gulong-gulo na si Panginoong Lu, Madam? Iiwan mo na lang ba si Panginoong Lu dito? Napanaginipan ko si nanay kagabi. Noong mga panahong iyon, nagamit ko ang perang pampaopera ni nanay, kaya siya nawala. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Paulit-ulit kitang pinasabihan na ibayad mo iyon sa operasyon ni nanay, bakit hindi mo ginawa? Patawad. Ate, matagal ko na kasing gusto ang bag na iyon. Akala ko kung mahuhuli ng isang araw ang pagbabayad, ay magiging maayos pa rin ang lahat. Hindi ko akalain na bigla na lang si nanay. Alam kong nagkamali ako. Pero wala akong mukhang ihaharap kay nanay. Ate, pwedeng ikaw na lang muna ang pumunta sa puntod ni nanay para dalawin siya? Noong nawala si nanay, kaming dalawa na lang ng kapatid ko ang nagtutulungan. Sa huli, siya pa rin ang kaisa-isa kong kapamilya. Panginoong Lu, mayroon lang akong kailangang asikasuhin sa labas. Magpahatid ka na sa driver. Salamat po, Panginoong Lu. Lintek, bakit umiikot ang paningin ko? Anong nangyayari? Bakit ganito? Panginoong Lu, tayo lang dalawa rito ngayon. Sisiguraduhin kong maaalagaan kita ng mabuti. Pagdating sa bagay na ito, hamak na mas magaling ako kaysa kay Sunian na isang hangal. Ang cellphone ko. Naiwan ko ang cellphone ko. Naalala ko, parang naiwan ko yata iyon sa kwarto. Niyan. Ganito na ang sitwasyon, iniisip mo pa rin siya? Umalis ka rito. Hindi ka man lang makagalaw. Anong karapatan mong paalisin ako? Panginoong Lu, magiging akin ka na rin sa wakas. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa mo? Ate, bakit ka nandito? Hindi maganda ang pakiramdam ni Ate Fu, kaya inaalagaan ko siya. Ni Anian. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Ako ang kailangan ni Ate Fu ngayon. Alam mo ba kung paano gamutin ang ganitong kondisyon? Ikaw. Ako ang asawa ni Panginoong Lu, kaya syempre, alam ko kung paano siya gagamutin. Nagawa mo akong saktan? Mula noong bata pa tayo, hindi mo ako kailanman sinaktan.
Dahil mula noong bata pa tayo, lagi kitang pinagbibigyan. Kaya kahit noong mga bata pa tayo, lahat ay gusto mong agawin. Pero nagkamali ka sa pagkakataong ito. Dahil hindi mo dapat nilagyan ng gamot si Panginoong Lu. Tao, sino man. Paalisin siya rito. Ikaw, Bliss, tumawag kayo ng doktor. Opo. Huwag kang umalis. Nandito lang ako. Madam, nakalanghap ng matapang na gamot ang amo at ang tanging pagiging malapit lamang sa kapareha ang makakapagpakalma rito. Dahil kung hindi, ay puputok ang kanyang mga ugat at mapapahamak siya. Napakabuti niya sa akin, at kung susundin ang tama, dapat ko siyang iligtas. Naiintindihan ko na. Maaari ka nang lumabas. Sa paraan ng kanyang pagtulog, napaka-cute niya talaga. Panginoong Lu, Ikaw naman ang nagsimula kahapon? Ngayon naman ay nahihiya ka? ako. Hindi kaya si Panginoong Lu. Dahil sa ginawa ko, ay nagagalit sa akin. Panginoong Lu, iyong kahapon kong kasi ay dahil po nalasing kayo sa kung anong gamot. Para mailigtas lang po kayo, kaya ko iyon ginawa. Para iligtas ako? Ginawa niya ang lahat ng iyon sa akin? Para lang iligtas ako? At hindi dahil mahal niya ako? Paano kung wala namang nangyaring lasing sa akin? Ano? Nababaliw na yata ako? Bakit ko itinatanong ang mga bagay na ito? Hindi, wala lang ito. Dahil ang intensyon mo ay iligtas ako, hindi iyon kabilang sa tungkulin bilang mag-asawa, wala sa kasunduan ng kasal ang tungkol dito. Sa pagkakataong ito, utang na loob ko ito sa iyo. Huwag na po, Panginoong Lu. Sa bagay, noon pa man ay ito na, isang kasunduan lang ang kasal na ito. Sunian, huwag mo sanang hayaan ang sarili mo na isiping tunay ka ng si Mrs. Lu. Mahusay talagang Mrs. Lu. Ikaw lang ang nakakagawa na si Panginoong Lu ay magalit at magmaktol na parang isang bata. Ikaw lang talaga ang nakakagawa niyan sa kanya. Nasaan na si Su Xiao? Para sumagot kay Panginoong Lu, nakakulong po ang tao sa lobby sa baba. Isang buong araw na po siyang naroon. Ngumanggawa at pilit na humihiling na makita si Madam. Ang gamot kahapon? Ikaw ba ang naglagay niyon? Brother-in-law. Ako. Hindi mo ako brother-in-law. Ikaladkad niyo siya palabas? At huwag niyo na siyang papapasukin sa Lu family kailanman. Hindi. Ate, tulungan mo ako. Tunay mo akong kapatid, panonoorin mo lang ba ako? Umalis ka na. Sunian, kahit saang anggulo, hinding-hindi ka mananalo sa akin. Mas maganda ako sa iyo, at mas maganda ang katawan ko kaysa sa iyo. Kahit sa pagpapaligaya ng lalaki ay wala kang alam. Anong rason? Anong rason kung bakit ikaw ang naging madam, habang ako naman ang itinataboy palabas? Dahil kailanman ay hindi ko binalak. Nagumamit ng gamot para lang agawin ang lalaki ng iba. Ilabas na yan. Sunian, akala mo ba ay nanalo ka na? Sinasabi ko sa iyo, pagsisisihan mo ito, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lumalambot na ba ang puso mo? Hindi ko lang maintindihan kung bakit siya naging ganyan. May mga tao talaga na hindi karapat-dapat iyakan.
Sunian, humanda ka sa akin. Yung card na ibinigay ni Panginoong Lu kay Sunian. Sister, total naman ay hindi ka marunong mag-enjoy. Mabuti pang ako na ang gumasta nito para sa iyo. Mabuti na lang at nanakaw ko itong black card na walang limit. Miss, ang mga bag na ito ay limited edition. Napakamahal po ng mga presyo nito. Ano po ang tingin nyo? Ito, at ito pa. Kukunin ko silang lahat. I-swipe na iyan. Sige po, miss. Tagumpay ang pag-swipe ng card. Kaya naman pala, ganito pala ang pakiramdam ng maging Mrs. Lu. Sunian, bakit mo ba binabantayan ang lalaking iyan na parang yelo ang ugali? Ginagasta ko ang pera ni Lu Yanting. Pambili ng lahat ng gusto ko. Ito ang totoong buhay. Panginoong Lu, ito po yung card para sa asawa nyo, yung black card po. Panginoong Lu, ito ang ibinigay mo kay Madam, yung black card. Masyadong malaki ang nagastos sa isang upuan. Ito. Sa wakas, ay pumayag na siyang gamitin ang pera ko. Matagal ko nang ibinigay sa kanya ang black card, pero hindi niya man lang ito hinahawakan. Ngayong marunong na siyang mag-swipe ng card, may pag-unlad na. Pero po, masyadong malaki ang ginastos niya. Gumastos siya ng mahigit 10 milyong dolyar sa isang beses lang. Babae ko si Lu Yanting. Ano namang masama kung gumastos siya ng ilang 10 milyong dolyar? Tama po kayo? Talagang napakahusay po. Sunian, ang paggastos mo sa pera ko, ito ba ay nagpapatunay na nasa puso mo na ako? Magandang araw po, Binibine. Maganda ang disenyong ito ng pantulog. Pakibalot nito. Binibine? Panglalaki po ang set na ito ng pantulog. Anong masama kung panglalaki? Pagdating ng oras, kukuha ako ng lalaking susuot niyan para sa akin. I-swipe na ang card. Sige po. Pantulog na panglalaki. Bumili si Sunian ng pantulog para sa lalaki. Tama po. Madam, bakit siya bibili ng gamit pang lalaki? Alam ko na. Tiyak na regalo iyon para sa inyo. Bibigyan niya ako ng regalo? Siyempre naman po. Panginoong Lu, siguradong natauhan na si Madam. Alam na niyang mabuti kayo sa kanya palagi. Kaya naman, Chen Feng, narito po. anong mga schedule para sa gabi? Ngayong gabi po, merong pagpupulong para sa isang lupain sa South City na nagkakahalaga ng 1 bilyon at 200 milyong dolyar. I-cancel lahat. Masusunod po. Panginoong Lu, ibig bang sabihin nito ay, uuwi na kayo para samahan si Madam? Panginoong Lu, binilhan kayo ng pantulog ni Madam. Baka po gusto niyang isuot niyo iyon para sa kanya? Wag po, sandali. Umalis ka na. Opo, aalis na po ako ngayon. Aalis na po. Sunian, sa wakas ay binibigyang halaga mo na ako. Ano ito? Sumasagot po ako sa inyo, Madam. Isa po itong scented pouch para sa mahimbing na tulog. May lamang lavender po ito at balat ng hihuan na nakakatulong po para ma-relax ang inyong isip. Mabango nga siya. Masyadong busy si Panginoong Lu sa trabaho. Siguradong stressed siya. Mas mabuti siguro kung gawan ko siya nito. Pwede mo ba akong turuan kung paano? Madam, kayo po mismo ang gagawa? Oo. Gusto kong gumawa ng isa para ibigay kay Panginoong Lu. Siguradong kapag nalaman ito ni Panginoong Lu, ay tuwang-tuwa siya. Madam, kailangan pong medyo masinsin ang tahi niyo rito para hindi po lumabas ang mga halamang gamot. Madam, ayos lang po ba kayo? Ayos lang.
Ituloy mo lang ang pagtuturo sa akin. Madam, napakamabuti niyo po talaga kay Panginoong Lu. Kapag natanggap na ni Panginoong Lu ang scented pouch na ito, siguradong ayaw na niyang matulog sa gabi at araw-araw na lang po niya itong titignan. Sana magustuhan ito ni Panginoong Lu. Panginoong Lu. Panginoong Lu, may regalo ako sa'yo. Iyan ba yung bagong biling panlalaking pajama? Dapat ba magpanggap akong walang alam para magmukhang surprise? Heto para sa iyo. Ano ito? Hindi ba't ibinili mo ako ng pajama? Isang scented pouch para sa mahimbing na tulog. May mga halamang gamot sa loob. Ilagay mo ito sa tabi ng unan mo para mas lalo kang makatulog ng maayos. Nasaan na yung pajama? Anong pajama? Hindi ba bumili ka ng panlalaking pantulog? Wala akong biniling pantulog ah. Ang mga damit mo ay lahat pasadya. Masyadong mahal, hindi ko kayang bumili. Hindi mo kaya? Malinaw na ginamit mo ang black card at gumastos ng 300,000 dolyar para bumili ng panlalaking pantulog. Kung hindi iyon para sa akin, para kanino naman iyon? Sa kung sinong lalaki mo? Matulog ka na ng maaga. Anong nangyari sa kanya? Hindi niya ba nagustuhan? Sa bagay. Sa taong katulad ni Panginoong Lu, anong bagay ba ang hindi niya makukuha? Bakit niya naman magugustuhan ito? Pantulog. Panlalaking sedang pantulog. Pang-itaas at pang-ibaba pa iyon. Ginawa niya ang lahat ng makakaya para pumili ng regalo para sa ibang lalaki. Pero ako ang kanyang legal na asawa. Panginoong Lu, siguro si Madam ay ibinigay lang iyon sa kaibigan? Kaibigan? Ang ibig mong sabihin, sa tingin niya ay mas masahol pa ako sa isang ordinaryong kaibigan? Panginoong Lu, si Madam ang nagpagalit sa inyo? Bakit po sa akin kayo sumisigaw? Maayos naman ang amoy. Mula ito sa mga gamot na pampakalma. Alam niyang hindi ako makatulog ng maayos. Hayaan na. Pagtitiyagaan ko na muna ito. Panginoong Lu, balak niyo ba iyang laging bitbitin? Ang sachet na gawa ni Madam, paniguradong mahimbing ang tulog niyo niyan. Anong pinagsasabi mo? Maghahanap ako ng basurahan at itatapon ko ito. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Ako na ang magtatapon. Nangangako ako na itatapon ko ito ng napakalayo para hindi na sumakit ang ulo mo. Lumayas ka. Opo. Sige po. Ayaw na namang umamin ni Panginoong Lu, kabaligtaran ang sinasabi. Bagay lang sa kanya na manatiling mag-isa ng maraming taon. Iyong panlalaking pantulog na iyon? Ano ba talaga ang totoong kwento? Kadalasan sa oras na ito, ay laging dumarating si Panginoong Lu sa oras para kuwentuhan ng bata. Bakit wala pa siya ngayon? Siguro, ay dahil pa rin sa nangyari sa pouch kaya siya galit? Assistant Chan, busy pa ba si Panginoong Lu? Madam, sa wakas ay dumating ka rin. Si Panginoong Lu, hindi naman siya talaga busy. Nagngangalit lang ang kalooban niyan. Galit siya? Dahil ba ang pouch ay masyadong simple? Anong pouch? Dahil iyon sa hindi siya nakatanggap ng pajama? Akala niya ay binilhan niyo ng regalo ang ibang lalaki. Madam, sa oras na ito, dapat ay maging aktibo kayo. Suyuin niyo po si Panginoong Lu. Pero hindi ko po alam kung paano siya susuyuin. Madam, kayo po ay isang babae. Sa ganitong pagkakataon, kailangan niyo lang magpakita ng kaunting kahinaan para maawa siya sa inyo. Gaano man kalaki ang galit ni Panginoong Lu, siguradong mawawala iyon agad. Halika na. Panginoong Lu, may mahalagang sasabihin sa inyo si Madam. Anong mahalagang bagay iyon? Ako. Ano kasi? Natatakot ako sa dilim. Ano? Ngayong araw, tapos na ang oras ng pagkukwento. Hindi ako makatulog ng mag-isa. Natatakot ako tuwing ipinipikit ang aking mga mata. Panginoong Lu, pwede mo ba akong samahan? Napakaabala mo talaga. Halika na, patutulugin kita. Nakatagpo siya ng isang musikero at sinabi, turuan mo akong magpiano. Hayaan na, pajama lang naman iyon, di ba? Kailangan niya pa ako para lang makatulog. Mukhang wala naman talagang ibang lalaki.
Panginoong Lu, ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng nanay ko, kaya gusto kong pumunta sa sementeryo para dalawin siya. Sasamahan kita. Wag na. Pupunta rin si Xiao Xiao. Kapag nakita mo siya, siguradong hindi ka matutuwa. Pupunta rin siya? Panginoong Lu, sa kabila ng lahat, siya lang ang kaisa-isa kong kapatid at anak din siya ni nanay. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Ipapahatid kita sa driver? Mag-ingat ka. Si Xiao Xiao ang kaisa-isa kong natitirang kamag-anak. Sa harap ng puntod ni nanay. Marahil ay magmuni-muni siya. At magbabago rin, di ba? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Xiao Xiao, kung marahil ay katulad ko rin siyang nangungulila kay nanay. Sagot ko ang lahat ngayon. Ilabas niyo ang pinakamahal na alak at ang pinakamagarbong set ng pagkain. Ilabas niyo ng lahat. Ma'am, Ikaw, halika rito. Lumuhod ka at pag-isalin ako ng alak. ma'am, napakagalante niyo naman. Iba talaga kayong magbayad. Pakita natin sa lahat kung gaano kasagana ang buhay ko ngayon. Tunian, anong mapapala mo sa titulo mo bilang asawa ni Lu? Kung wala naman itong silbi? Itong black card na ito ay nasa kamay ko pa rin sa huli. Su Xiao. Anibersaryo ng pagkamatay ni Mama. Pero bakit? Bakit siya pupunta sa ganoong lugar? Kumuha pa siya ng mga male model. Bakit siya nagkaganito? Pakihinto po. Pumunta tayo sa Platinum Club sa sentro ng lungsod. Bilisan nyo. Uminom ka? Uminom pa tayo. Ngayon, magpakalasing tayo hanggat gusto natin. Sister, iba ang bayad dito. Sino ba sa tingin mo ang hinahamak mo? Marami akong pera. Gamitin mo ang card ko. Opo. Napakagalante ni sister. Club? May male model service? Sunian, yung sinabi mong anibersaryo ng pagkamatay ng iyong ina? Lahat yon ay panlilinlang lang sa akin. Ano na lang ba para sa iyo ang kasal nating dalawa? At ano na lang ba ako sa paningin mo? Ihanda ang sasakyan? Pupunta tayo sa Platinum Club. Opo, sir. Madam, nawawala ka na sa wisyo. Ang mga lalaki sa labas, hinding-hindi mapapantayan si Panginoong Lu. Su Xiao. Ngayon ang araw na wala na si nanay, pero nakuha mo pang pumunta sa club para kumuha ng lalaki. Akala ko naman kung sino na. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Para pagsabihan ako. Ate mo ako. Nag-aalala lang ako na mapahamak ka. Pero tingnan mo ang sarili mo. Ano na ba ang nangyayari sa iyo? Bakit? Ano ba ang masama sa ginagawa ko? Tama. Hindi ako si Mrs. Lu at wala akong galing na katulad ng sa iyo na paikutin ng husto si Panginoong Lu. Su Xiao. Paano ka naging ganyan ka-irresponsable? Pinilit mo ako rito. Ikaw ang nagpaalis sa akin mula sa Lu family. Pagkatapos ay magpapanggap ka na may mabuting loob para payuhan ako? Kahit na ganoon, hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo at pumunta rito sa club para kumuha ng lalaki. Ako pa ang pinapabayaan ng sarili? Klarong-klaro na mapagpanggap ka lang at walang hiya. Nakuha mo na ang atensyon ni Panginoong Lu, tapos gusto mo siyang solohin. Gayong tayong magkapatid ay maaring maghati sa isang asawa, pero gusto mo ay mapunta lang sa iyo ang lahat. Akala mo naman kung gaano kakalinis. Ikaw talaga ang pinakawalang hiya sa lahat. Bakit ang black card ni Panginoong Lu ay nasa iyo? Ang black card ni Panginoong Lu, bakit nasa iyo to? Ang
Ang card mo, akin na ito ngayon. Su Xiao, ibalik mo sa akin. Bitiwan mo ako. Ibalik mo sa akin. Bitaw sabi. Ibalik mo. Anong ginagawa mo? Umalis ka sa harap ko. Sunian? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Panginoong Lu. Ayos lang ako. Patawad. Dahil hindi ko naturuan ng tama ang kapatid ko. Ninakaw niya ang black card mo at ginamit ito ng basta-basta. Kaya naman pala nitong mga nakaraang araw, si Su Xiao na pala ang nagnanakaw at gumagamit ng card na ito. Iyong set ng panlalaking pantulog, siya rin ang bumili niyon. Anong pantulog? Hindi na iyon mahalaga. Kayo diyan. Dalhin siya sa Myanmar at hayaan niyo siyang maghirap doon. Ano? Hindi, brother-in-law. Brother-in-law, alam ko na po ang pagkakamali ko. Ate, pakiusap. Kausapin mo siya. Ate, kapatid mo ako. Papanoorin mo lang ba ako? Nakalimutan mo na ba noong bata pa tayo? Sinabi mong poprotektahan mo ako habang buhay. Sunian, posible bang patatawarin mo pa rin siya? Sunian, totoo ba na papatawarin mo pa rin ba siya? Su Xiao. Mula noong bata pa tayo, lagi kong nararamdaman na ako ang ate-ate mo. Dapat akong maging mabuti sa iyo at may responsibilidad ako sa iyo. Masasarap na pagkain, pinapauna ko sa iyo. Mga bagong damit, pinapauna rin kitang suotin. Kahit na ang huling perang nakatabi para sa panggamot ni Mama, ay ikaw rin ang kumuha at gumamit. Ikaw. Akala ko, iyon ang tamang paraan para maging mabuti sa iyo. Pero nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo para ma-spoil ka hanggang sa umabot sa ganito. Panginoong Lu, dalhin na siya sa presinto. Hindi ka na ba lumalambot? Hindi na ba mahalaga ang relasyon niyo bilang ate at kapatid? Maraming beses ko na siyang binigyan ng pagkakataon. Pero siya mismo ang paulit-ulit na nagsayang ng sarili niyang buhay. Su Xiao, simula sa araw na ito, wala na akong kapatid na tulad mo. Ate. Ang rosas na inaalagaan ko, sa wakas ay tinubuan na ng tinik para protektahan ang kanyang sarili. Ate, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Ate, patawarin mo na ako. Pwede ba? Ate, talagang nagsisisi na ako sa ginawa ko. Ate. Panginoong Lu, wala na akong pamilya. Sunian, paano naman ako? Sa puso mo, hindi mo ba ako itinuturing na pamilya mo? Ginamit ni Xiao Xiao ang black card ni Panginoong Lu. Gumastos siya ng ilang 10 milyong dolyar. Kahit ibenta pa ako, hindi ko pa rin iyon mababayaran. Hindi pwede. Ang perang ito, kailangang humanap ako ng paraan para mabayaran si Panginoong Lu. Mula sa design department ng Jingxi Group, notisya ng pagkakapasok sa trabaho. Natanggap ako. Ang galing. Basta magtrabaho lang ako ng maigi, mababayaran ko rin iyon kahit paunti-unti. Madam, anong nangyayaring maganda? Napakasaya po ninyong ngumiti. Pumasa ako sa interview ng Jingxi Group. Isa itong kilalang kumpanya sa Shangjing. Gusto ko lang sanang subukan, hindi ko akalaing papasa talaga ako. Jingxi Group? Hindi ba ito ang... Hayaan mo na muna. Kailangan ko pang ihanda ang aking mga dokumento para sa trabaho. Ang Jingxi Group ay hindi ba kumpanya sa ilalim ni Panginoong Lu? Kung gustong magtrabaho ni Madam doon, magsabi lang po siya kay Panginoong Lu, okay na agad, bakit kailangan pa niyang mag-interview ng mag-isa? Sino ba ang nakakaalam? Baka siguro katuwaan lang nilang magkasintahan iyan.
Ngayong araw pupunta si President Lu sa Jingxi Group para sa inspeksyon. Maghanda ang lahat. Pumila kayo sa pinto para sumalubong. Napakaswerte naman natin ngayong araw. Talagang pupunta si President Lu dito para mag-inspeksyon. Si Panginoong Lu, ang CEO ng Jingxi Group, mismong siya ang pupunta ngayong araw. Balita ko, napakagwapo raw niya. Nagwapo na, napakayaman pa. Sana, mapangasawa ko siya. Hinaan mo lang ang boses mo. Matagal nang may gusto si boss kay Panginoong Lu. Kapag narinig ka niya, siguradong pagdidiskitahan ka noon. Pati si boss may gusto rin kay Panginoong Lu. Ang boss ng kumpanyang ito ay apelidong Lu din. Ang laking coincidence naman. Maligayang pagdating po sa inspeksyon, President Lu. Panginoong Lu, ang big boss ng Jingxi Group ay ang asawa ko. Anong ginagawa mo rito? Lagot, sikreto lang ang kasal namin, kaya hindi pwedeng dito mabunyag ang totoo. Magandang araw po, Panginoong Lu. Ako po ang bagong intern sa design department na si Sunian. Nakapasok po ako sa kumpanya sa pamamagitan ng normal na interview. Ito po ang unang araw ko sa trabaho. Ang passing rate ng interview sa Jingxi Group ay mas mababa pa sa 1%. Paano niya nagawa iyon mag-isa? Pero mukhang ayaw niyang malaman ng lahat ang tungkol sa atin. President Lu, handa na po ang conference room? Dito po tayo. Ikaw si Sunian, di ba? Baguhan ka pa lang, tinatangka mo ng akitin si Panginoong Lu? Humanda ka sa akin. Manager, para saan po ang mga ito? Ayusin mo ang lahat ng iyan. Lagyan mo ng label base sa department ng kumpanya. Gumawa ka ng 20 kopya. Gagamitin iyan para sa meeting mamayang hapon. Pero ang mga ito ay hindi ko naman po trabaho. Nasa design department po ako. Dapat po ay sa administration ito. Kapag pinagawa ko sa'yo gawin mo, huwag ka nang mareklamo. Kung ayaw mo, lumayas ka rito. Kadarating ko pa lang sa kumpanya. Siguro ay mas mabuting huwag muna akong makipag-away sa ibang tao. Sige po, gagawin ko. Siguraduhin mong mai-coordinate ito. Panginoong Lu, Bakit ang dami mong dalang gamit? Trabaho na ito ng admin? Bakit mo ginagawa ang mga ito? bagong empleyado lang po ako. Tumutulong lang ako sa mga basic na gawain sa departamento. At dapat lang po na gawin ko ito. Kaya kang buhayin ng Lu family, hindi mo kailangang magtrabaho sa labas. Gusto ko lang po, subukan ang aking kakayahan. Pwede kitang bigyan ng pinakamagandang posisyon. Hindi mo kailangang magsimula bilang isang intern. Ayaw ko pong dumaan sa koneksyon. Gusto kong magsumikap ng mag-isa. Mag-isa? Sunian? Ikaw ang Mrs. Lu sa kasalukuyan? Pwede kang umasa sa akin. Hindi po. Gusto ko pong patunayan na kaya ko. Panginoong Lu, payagan mo na akong magtrabaho dito. Gagalingan ko po ang pagtatrabaho. Huwag kang magpapagod. Kapag may kailangan ka, kontakin mo lang ako agad. Panginoong Lu, ibig sabihin po ba nito ay pumapayag ka na? Kung iyon ang gusto mo, edi pumapayag na ako. Panginoong Lu, nagsasabi ka na naman ng mga cheesy na banat. Chen Feng, ibigay mo ang utos na ito? Dapat alagaang mabuti ng lahat ang aking asawa. Opo. Huwag na po nating gawing malaking issue. Ituring niyo lang akong normal na empleyado. Ayaw ko po ng espesyal na trato. Susunod ako sa iyo. Panginoong Lu, magsisimula na po ang meeting. Ngayong gabi, mahuhuli ako ng uwi sa bahay. Pagsasabihan ko ang driver na sunduin ka na lang diretso. Sige po. Magsisikap po ako sa trabaho. Hindi ko bibiguin si Panginoong Lu. Sunian, nagawa mo pang akitin si President Lu at yumakap pa sa kaniya.
Walang hiya ka. Humanda ka sa akin. Sunian, unang araw mo pa lang sa trabaho, pero bakit ang sipag mo agad? Huwag ka na masyadong magpagod, kumain ka muna. Wag na po, salamat. Anong ginagawa nyo? Anong pakay nyo rito? Binabayaran kayo ng kumpanyang ito. Para magtrabaho, hindi para magtamad-tamaran. Sunian, nasaan na ang mga materyales para sa meeting bukas? Narito po. Tapos ko na pong ihanda. Nasaan na ang mga dokumento ko? Bakit biglang nawala? Ang lakas ng loob mong akitin si President Lu. Sisiguraduhin kong matitikman mo ang lupit ng parusa ko. Sunian, sa tingin ko ang isip mo, ay wala naman talaga sa trabaho mo, di ba? Marahil ang buong isipan mo ay walang ibang ginawa kundi humanap ng paraan para akitin si Panginoong Lu? Manager, hindi ko po inaakit si Panginoong Lu. Dahil sa katunayan, asawa ko po siya. Gawin mo yan ulit? Gumawa ka ng 10 kopya. Kapag hindi mo yan natapos, bukas na bukas din ay magbalot-balot ka na at lumayas ka rito. Mukhang kailangan ko pong mag-overtime ngayong gabi. Dapat ko bang sabihin kay Panginoong Lu? Hindi. Napakabusi niya. Hindi ko pwedeng istorbohin siya sa ganitong kaliit na bagay. Kailangan niyo po ba ng tulong? Kaya ko na po ito. Salamat po. Bakit narito pa siya? Mukhang nag-overtime pa si Madam. Sinong nag-utos sa kanya na mag-overtime? Iyon po, hindi ko rin po sigurado. Kung ganoon, ay imbestigahan mo? Opo, sir. Hindi pa tapos ang mga dokumento ko. Tapos na? Matulog ka na. Talaga po? Talaga? Tutulungan kita? Chen Feng, Nandito po ako, sir. ipaalam mo ito sa lahat. Simula bukas, bawal na sa kahit na sino ang mag-overtime. Opo, sir. Madam, ikaw lang pala ang makakapagpatigil sa pag-overtime ng mga empleyado ng kumpanya. Swerte talaga sa iyo ng mga empleyado. Panginoong Lu, siya ang dahilan kung bakit nag-overtime si Madam. Madam? President Lu? Ibig po bang sabihin nito na si Sunian ang inyong asawa? Kung hindi siya, sino? Ikaw ba? Hindi po. Hindi po ako ang nagpa-overtime sa kanya. Pinagsabihan ko pa nga siyang umuwi ng maaga. Kaso ang bagal po niya magtrabaho kaya siya na mismo ang nag-overtime. Wala akong pakialam sa dahilan. Ikaw, demoted ka na sa pwesto. Ulitin mo pa ito at lalayas ka rito. Opo, masusunod po. Lagot. Malilate na ako. Dahan-dahan lang po, madam. Ang jacket na yan, hindi ba iyan yung pinagawa ni Amo para kay madam? Sa wakas, isinuot na rin ni madam. Napakagandang tingnan ng magkasintahang ito. Sunian, ang jacket na yan, special order yan, di ba? Ano bang ugnayan niya kay Panginoong Lu? Sunian, ang jacket mo. Bakit? Anong meron? Hindi ba custom-made ang jacket na ito? Ang brand na ito?
Ang alam ko para lang kay Lu family yan. Hindi nila ito binebenta kahit kanino. Saan mo nakuha yan? Huwag mong sabihing, ikaw ang babae ni President Lu? Patay. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko sinasadyang naisuot ang jacket na inihanda sa akin ni Panginoong Lu. Ito ay binili ko lang sa tabi-tabi. Nagkataon lang talaga. Sa tabi-tabi? Napakaganda ng tela nito. Mukhang hindi ito peke. High quality copy lang ito. Kopya lang talaga ito. Hinding-hindi mangyayari na pareho kami ng brand ni Panginoong Lu. Lahat ng ito ay nagkataon lang. Nagkataon lang? Ganoon ba talaga niya gustong itago ang ating relasyon? Nakakahiya ba akong ipakilala? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Napagod ka ba ngayong araw? Hindi naman. Chen Feng, pumunta tayo sa mall. Sa mall. Anong gagawin natin doon? Bibili tayo ng kaparehong disenyo. Hindi ba ito ang sikat at iwas sa mga babae na si Panginoong Lu? May kasama siyang babae. Nandito siya sa Shangjing. Saang mayamang pamilya galing ang babaeng yan? Bakit parang ngayon ko lang siya nakita? Base sa hitsura niya, hindi siya mukhang kabilang sa mayaman na binibini. At talaga namang nagawa pa niyang tumabi kay Panginoong Lu. Totoo yan. Totoo namang, hindi dapat ako narito sa tabi ni Panginoong Lu. Panginoong Lu, bakit po kayo mismo ang napunta rito? Sinasamahan ko si Madam na mag-shopping. Paalisin ang lahat. Miss, Madam, Panginoong Lu, kasal na po kayo? Kailan pa po ito nangyari? Bakit? Bakit wala po akong nabalitaan? Kailangan ko pa bang mag-report sa iyo? Pasensya na po, sir. Paalisin ko na po ang lahat. Gagawin ko na po. Isama mo na sila. Huwag niyo nang hahayaan na makita ko pa sila rito sa Shangjing. Panginoong Lu, huwag mo nang paalisin ang lahat. Sobrang agaw atensyon nito. Takot kang mapansin? Ayaw ko lang na pag-usapan tayo ng mga tao. Ako ang pag-uusapan? O baka ikaw? Pareho kaming dalawa. Itaas mo ang iyong tingin. Sunian. Ikaw na si Mrs. Lu ngayon. Saan ka man magpunta, hindi mo kailangang yumuko kahit kanino. Sige po. Panginoong Lu, tuloy po kayo. Mayroon po kaming mga bagong dating. Hindi na kailangang magpakilala. Ito, at ito. Sa sukat niya at sa sukat ko, bigyan mo ako ng tig-isang set. Panginoong Lu, puro panlalaki po ang mga ito. Ipa-adjust mo para magkasya sa kanya. Kapag hindi ito natapos sa loob ng 3 araw, isama mo ang iyong brand at pareho kayong lumayas dito sa Shangjing. Opo. Siguradong matatapos po ito sa loob ng 3 araw. Simula ngayon, ang mga damit na kapareho ng sa akin lang ang maaari mong isuot. Tara na, marami pa tayong pupuntahang lugar. Parang gusto na ni Panginoong Lu na i-anunsyo sa buong mundo na may asawa na siya. Ang pagiging mapang-angkin niya, nakakatakot talaga. Hindi ba kapareho pa rin ito ng damit ni Panginoong Lu? Sunian, ang suot mong damit, kapareho na naman ng kay President Lu. Karaniwang disenyo lang ito. Ito ang uso ngayon. Mali. Itong relo mo, kapareho ng isinuot ni President Lu kahapon. Couples watch ang mga ito. Nagkataon lang ang lahat ng ito. Sige, mag-usap lang kayo. Kukuha lang ako ng tubig. Bakit napakaraming bagay na pareho sila? Bakit kaya ipinipilit ni Panginoong Lu na isuot ko ang parehong damit gaya ng sa kanya? Hindi ba't sabi niya ay dapat ilihim ang kasal namin? Hindi kaya? Hindi ba siya natatakot na may makadiskubre sa atin? Ang hirap talagang intindihin ng iniisip ng mga lalaki. Sunian, Senior Guchan. ikaw nga talaga. Nabalitaan kong may bagong salta sa design department. Hindi ko inakalang ikaw pala yon. Senior, bakit nandito ka rin sa Beijing? Pumunta na ako rito pagka-graduate.
bilang project manager. Ikaw? Bakit mo naisipang lumuwas dito? Gusto ko kasing subukan ang kakayahan ko. May talento ka na talaga sa pagdidisenyo noon pa. Tama lang na pumunta ka rito. Sobra naman po ang papuri niyo, senior. Nga pala, may project sa susunod na linggo. Magkakaroon ng partnership ang department namin at ang design department. Baka kailangan nating madalas mag-usap noon. Sige po, pagbubutihan ko po. Galingan mo. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin kung may problema. Sunian, tapos na kayong mag-usap. Kailangang matapos ang mga dokumento. Babalik na po ako agad. Sunian, huwag mong isipin na porke ikinasal ka kay Panginoong Lu, ay magiging madali na ang lahat para sa iyo. Paano kung mismong si Panginoong Lu ang makakita na nagtataksil ka? Ang bahaging ito ay pwede mo pang ibaba ng konti. Nagdesisyon ang kumpanya na ang proyekto sa kanlurang bahagi ng lungsod ay pagtutulungan ng design department at ng project department. Sunian, Guchen, kayo ang magkapareha. Kayong dalawa, yung isa ay guwapo. At ang isa naman ay mabait. Kayo ay talagang isang pares na itinadhana. Po? Oo nga. Oo nga. Ang bait ni Guchen kay Sunian, kitang-kita ang spark sa kanilang mga mata. Kinikilig ako. Ano bang klaseng perpektong couple ito? Hindi po. Kami po ni Guchen. Sunian, napakabuting lalaki ni Guchen. Dapat mo siyang pahalagahan ng husto. Nagbibiro lang po kayo, boss. Magkaeskwela lang kami ni Sunian. Natural lang na magtulungan kami. Magkaeskwela pala, ibig sabihin mas malalim ang pagsasamahan nyo? Maging sila na. Maging sila na. Pakiusap naman. Huwag na kayong magbiro ng ganyan. Maging sila na. Maging sila na. Huwag na po kayong magbiro ng ganyan. Sunian, hintayin mong masira ang iyong pangalan. At mapapasakamay ko rin si President Lu. Sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo. Panginoong Lu, may kumakalat na chismis sa kumpanya. Sinasabing ang inyong asawa at ang lalaki sa project department na si Manager Gu ay palihim na nagkikita sa pantry at sinasabi pa nilang dalawa ay isang pares na itinadhana ng langit. Itinadhana ng langit? Yung supervisor po ang pasimuno ng lahat ng ito. Ngayon, kalat na ito sa buong kumpanya na ang Manager Gu na yon ang tunay na kasintahan ng inyong asawa. Panginoong Lu. Lagot na. Selos na si Panginoong Lu. Sunian, buong araw kang naging busy, sabay na tayong kumain? Alam kong may bagong bukas na Japanese restaurant sa malapit. Masarap ang pagkain doon. Huwag na. Mayroon pa kasi akong kailangang tapusing trabaho. Pwede namang gawin ang trabaho kahit kailan. Importante ang kalusugan mo. Libre ko na. Isipin mo na lang na selebrasyon ito para sa maayos nating pagtutulungan. Tara na. Sandali. Tara na. Bitiwan mo siya. Panginoong Lu, gabing-gabi na. Bakit po nasa kumpanya pa kayo? Panginoong Lu. Huwag kang malikot. Punasan mo. Marumi yan. Panginoong Lu, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang mga kamay mo, ingatan mo ang paghawak mo. Panginoong Lu, nagkakamali po kayo? Nag-aalala lang ako sa schoolmate ko. Schoolmate? Tinatawag mong schoolmate si Sunian? At ikaw, anong tawag mo sa kanya? Senior. Ang tamis naman ang tawagan nyo. Pero alam mo ba kung ano ang tawag ko kay Sunian? Ano po yon? Madam? Madam? Si Sunian. Ay inyong madam? Sunian siya po ba ang inyong asawa? Isiniwalat na pala ni Panginoong Lu sa publiko ang ating relasyon. Ngayong alam mo na? Simula bukas, ililipat ka na sa sangay ng Nancheng. Panginoong Lu, ako. May problema ka ba? Wala po. Hindi kailangan ng Jingshi ng empleyadong nagpapakita ng kabastusan sa asawa ng kanyang boss. Ako. Ang pagiging mapang-angkin ni Panginoong Lu. Sunian,
Ano ang relasyon niyo ng Guchen na iyan? Kami ay. Anong kami lang? Ang mabait na senior na ililibre ka ng pagkain, pero hahawakan ka ng basta-basta? Ay naku, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Wala talaga kaming anumang relasyon. Walang anuman? Kapag tumitingin ka sa kanya, punong-puno ang mga mata mo ng saya, kagaanan ng loob, lambing, at konting pabebe, tapos sasabihin mong wala lang? Panginoong Lu, ano ba ang mga sinasabi mo? Hindi naman ako tumitingin ng ganoon sa kanya. Hindi mo lang siguro pansin. Hinihayaan mo siyang ilibre ka, hinihayaan mo siyang hawakan ng kamay mo, at ang tawag mo pa sa kanya ay napakalambing. Hindi totoo iyan. Ako. Panginoong Lu, makatwiran ka ba? Paano ko naman gagawin? Panginoong Lu, nagpapaselos ka ba? Nagseselos? Hindi ako magseselos. Akong si Lu Yanting. Kailanman ay hindi nagselos. Dahil lang ito sa asawa kita, hindi ko papayagan ng ibang lalaki na bastusin ka, iyon lang iyon. Sa bagay, ang isang matapang at seryosong si Panginoong Lu, bakit nga ba gagawa ng ganoong kaisip batang bagay tulad ng pagseselos? Nagkamali lang siguro ako ng akala. Ano ba ang lamang ni Guchen sa akin? Panginoong Lu, ano po ang sinasabi niyo? Wala lang. Tingnan mo ang ekspresyon ni Panginoong Lu. Problemado siya pagdating sa pag-ibig. Chen Feng, paano ko ba maipakikita sa ibang lalaki na akin siya? Dapat niyo pong iparamdam sa ibang lalaki na sobrang malapit kayo sa isa't isa. Sobrang malapit? May punto ka. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para malaman ng buong kumpanya, hindi, dapat malaman ng buong mundo. Panginoong Lu, balak niyo na po bang gumawa ng hakbang? Kung hindi, hihintayin ko lang bang maagaw siya ng iba? Napakagaling niyo talaga, Panginoong Lu. Para sa tagumpay ng City West Project ngayong gabi, magka-KTV tayo, bawal ang absent. Manager, hindi po muna ako makakasama. May kailangan pa po akong asikasuhin sa bahay. Sunian, nagdiriwang ang lahat para sa proyekto. Bakit ka ganyan? Tama? Gusto mo pa bang magtrabaho kasama kami? Ano bang problema niya? Bakit kailangan siyang maging espesyal? Masyado siyang killjoy. Paano pa tayo makikipagtulungan sa kaniya sa mga susunod na proyekto? Sige na po. Sasama na ako. Mabuti naman, dahil naghanda talaga ako ng isang sorpresang palabas para sa'yo. Panginoong Lu, may celebration po sa department namin ngayong gabi. Gagabihin po ako ng uwi. Celebration? Mabuti naman. Ito na ang pagkakataon. Oras na para malaman ng lahat sa kumpanya na siya ang Mrs. Lu. Tagay, Salamat sa sipag nating lahat. dito sa design department may bago tayong magandang kasamahan. Halika rito, uminom tayo para magkakilala. Sandali. Sige. Dapat ako muna ang makakilala sa kanya. Dapat ako muna ang mauna. Pasensya na po, pero may asawa na po ako. Ang bata mo pa para magpakasal. Ang aga mo naman yata nagpakasal? Sayang, kasal na agad sa batang edad. Senior, bakit kayo nandito? Siyempre, dahil sa akin kung bakit siya narito. Bukas ay pupunta na ako sa branch sa ibang lugar, kaya pumunta ako rito ngayong gabi para magpaalam sa'yo. Senior, mag-ingat po kayo sa inyong biyahe. Sunian, nang ilayo ka ni President Lu kahapon, hindi ba kanya pinahirapan? Medyo mainitin ang ulo ng taong iyon. Alam kong nasaktan kanya. Senior, nagkakamali po kayo. Hindi po niya ako pinahirapan. Sunian, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi po totoo. Hindi po iyan totoo. Sunian, bago ako tuluyang umalis, mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Simula pa nung nasa universidad tayo hanggang ngayon. Ito na ba ang pagtatapat ng pag-ibig? Ngayon, maraming tao ang nakatingin sa kumpanya. Tingnan natin kung kukunin ka pa ni Panginoong Lu. Ano bang pinagsasabi mo? Ang sabi ko, gusto kita. Mahal kita. Gusto kita. Sunian, anong gagawin mo? May puwang ba ako sa puso mo? Madam, huwag po sana kayong magpadalos-dalos o gumawa ng anumang kamalian. Dahil kung hindi, itong KTV na ito ngayong gabi ay tiyak nagigibain ni Panginoong Lu. Sunian, simula pa noong nasa universidad tayo, gusto na kita. Napakamabuti. At busilak ng puso mo. Kaya naman bukod sa iyo, wala na akong ibang magugustuhang babae pa. Senior, pakiusap, rumespeto ka naman. Sinabi ko na sa'yo kanina, may asawa na ako.
May asawa? Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa lahat kung sino ang asawa mo? Ibubunyag kaya niya ang pagkatao ko? Lihim ang aming kasal sa loob ng 1 taon. Tingnan mo. Bakit hindi mo magawa? Dahil hindi kanya hinahayaang umamin. Tama ba? Hindi ka talaga niya gusto. Ginagawa ka lang niyang isang laruan lamang. Hindi totoo iyan. Eh di sabihin mo. Sabihin mo sa kanila kung sino siya. Oo nga, walang nakakaalam kung sino. Ang asawa ko ay ang presidente ng Jingxi Group na si Lu Yanting. Ang asawa ko ay si Jingxi Group CEO, Lu Yanting. Ang galing! Sa wakas ay may pagkilala na si Panginoong Lu. Si President Lu ba? Kung ganoon, hindi ba siya si Madam Lu? Mabait sa akin si Panginoong Lu at kami ay legal na mag-asawa. Hindi ko ito sinabi nung una dahil magkakasama tayong lahat dito. Ayaw ko lang ng espesyal na trato. Manager Gu, ang lakas ng loob mo. Alam mo nang si Madam Lu siya, tapos naglakas loob ka pang umagaw? Madam, ikaw, sana sinabi mo agad. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Hindi mo dapat sirain ang dangal ng asawa ko dahil siya si President Lu dahil lamang sa katayuan niya. Gu Chen, nagbago ka na. Hindi na kita kilala. Huwag na tayong mag-usap kailanman. Sun Yan. Masyado akong naging padalos-dalos ngayong gabi. Pasensya na. Itong baso ng orange juice ay tanda ng paghingi ko ng tawad. Kapag ininom mo iyan, hindi na kita guguluhin pang muli. Huwag na. Hindi ako iinom. Hindi pwede. Kailangan mo itong inumin ngayon din. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Inumin mo. Sabi ng inumin mo. Ayoko. Ayokong uminom. Bitaw. Bitaw. President Lu, nagkamali ako. Sun Yan, Jr., tulungan mo akong makiusap. President Lu. Patatawarin mo ba siya? Nagsalita siya ng masama tungkol sa iyo. Hindi ko siya patatawarin. Parusahan ng maigi ang taong ito. Opo, sir. President Lu, nagmamakaawa ako. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hoy, President Lu. President Lu. Naku, naalala ko na ang unang nanira kina Madam Lu at Gu Chen ay siya. Oh, Oo nga, siya nga yun. ngayon namang Gu Chen na ito. Ikaw rin ang tumawag sa kanya. Di ba? Grabe ang taong ito. Siya nga. Siya talaga. Nagawa niyang sirain ang relasyon ni na President Lu at ng ginang. Hindi ako. Wala akong ginagawa. Wala akong kasalanan. Sante, iban siya sa buong Shangjing. Nagkamali ako. Patawad po, nagkamali talaga ako. Naway ang President Lu at ang ginang ay Magsama ng masaya habang buhay. Sana ay maging maligaya kayo habang buhay. Lahat ng narito ay may 10 beses na taas ng sahod. Wow, 10 beses. Salamat po, President Lu. Salamat po, Ginang. Mabuhay po kayo, President Lu. Mabuhay po si President Lu. Sun Yan, pakakasalan mo ba ako? Oo, pakakasalan kita. Ngayon, ang ikakasal po ay magpapalitan na ng mga singsing. Ang saya naman nila. Sa pagkakataong ito, wala nang mga kasunduan at hindi na ito sikreto. Tayo na lang dalawa. Tayong dalawa lang. Ngayon, maaari na pong halikan ng groom ang kanyang bride.